nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Umaga sa RMN News Nationwide. Iba't ibang labor group nagsimula ng magtipon-tipon para sa kanilang kilos protesta ngayong Labor Day. Aquino Administration inakusahang panig sa mga negosyante. Lalong naglulubog sa kalagayan ng mga manggagawa at nagbibigay ng puwang at kaginhawaan sa mga kapitalista at employers. DOH nakapagtala na mahigit 300 kaso ng HIV. COMELEC ampanteng walang aberya sa isasagawang final testing and sealing ng mga PCOS machine sa Mayo 6. 4 na Pinoy seaman pinakawalan na ng Somali pirates. Sa balitang negosyo, presyo ng LPG nag-rollback. At sa ibayong dagat, bagong hari ng The Netherlands, formal nang nanumpa sa pwesto. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Ako ho si Nancy Binay. Mga gawain ko para sa mga bata, gusto kong palaguin sa Senado. Sa serbisyong Binay ko ito natutunan, ang tumulong sa mga taong hindi kayang protektahan ang sarili. Ako si Nancy Binay, serbisyong Binay ang dadalhin ko sa Senado. Nancy Binay, Nanay de Familia, number 5 sa Balota. This political advertisement is paid for and by Nancy Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio, Makati City. Kahit mura para sa mga tao. Jack and Grille, dapat na presyo ang hangad para sa'yo. Jack and Grille, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Grille, numero 12 sa balota. Jack and Grille, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Rille, Macrina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Narito po si Susan Roses, humihiling sa inyo. Minsan ko na siyang inendorso. Nagampanan niya ng maayos ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ngayon muli ko siyang idinudulog sa inyo. Muli nating ihalal si Cheese Escudero sa Senado. Cheese Escudero sa Senado. Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Si Benigno Aquino po. Noong 1986 People Power, ang hamon ng panahon ay tapusin ang diktadura. Ngayong 2013, ang hamon ay tapusin na ang kahirapan. Lalong-lalo na para sa magsasakang naghihikahos at kailangan ng suporta ng gobyerno. Sisikapin ko na ang bawat pamilya may trabaho, negosyo, kumikita at umaasenso. Benigno Aquino po para sa Senado. Paid for and by Benigno Aquino, 446 EDSA Makati. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City.
Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 12 days na lang eleksyon na ang Labor Day. Kailan magiging Layoff No One Day? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News. Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules na ngayon, Mayo 1, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne De La Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Uberas. Tayo po'y live na live sa DZLT 1188 RMN Lucena, DYWC 801 RMN Dumaguete, DXIC 711 RMN Iligan at DXDR 981 RMN Dipolog. I'm international via www.rmnews.com at sa WRMN New York, USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Pasado na ang kilos protesta ng mga militanteng manggagawa ngayong Labor Day sa Maynila. Nagsimula ng magtipon-tipon sa Welcome Rotonda yung mga miyembro ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, kung saan magmamarcha sila sa kahabaan ng Espanya patungong Mendiola. Ang kilusang Mayo 1 naman ay magtitipon-tipon sa Buendia sa Makati, Monumento, Tondo at Liwasang Bonifacio. Magmamarcha din ang mga ito patungong Mendiola mamayang hapon. Sa Cubao naman, manggagaling yung mga miyembro ng pinag-isang samahan ng Tsuper at Operators Nationwide o Piston at tutungo rin sa Liwasang Bonifacio sa Mendiola mamayang hapon. May ilan namang kabataan ang inaasang magpoprotesta sa US Embassy, bagamat sarado ito ngayon. Alas 10 ng umaga, magtitipon-tipon ang ibang militante sa Plaza Miranda, kung saan pangungunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang misa para sa mga manggagawa. Naniniwala mga kasamang kilusang Mayo 1 na talagang panig sa mga kapitalistang kasalukuyang administrasyon. Yan ang reaksyon ng KMU kasunod din po ng pagkadismaya kay Pangulong Noynoy Aquino sa usapin ng mga manggagawa. Sa interview ng RMN kay KMU o KMU National Chairperson Elmer Labog, patunay lamang dito ang hindi pagpayag ni Pangulong Aquino sa dagdag sweldo sa mga manggagawa. Ang patuloy din ang umiiral ng sistemang kontraktualisasyon. Imposisyon ng mga neoliberal na patakaran tulad ng lapida, itong liberalisasyon, privatisasyon at deregulation ay mga eskemang lalong naglulubog sa kalagayan ng mga manggagawa at nagbibigay ng puwang at kaginhawaan sa mga kapitalista at employers. Dahil dito, patuloy po ang panawagan ng KMU sa mga kapwa nila leader upang ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa. Paniwala kasi ni Labog may mga leader na dilaw ang kulay o kay Maka-Aquino administration. Mga dalawang leader, kung sino yung nasa gobyerno at kung ano yung sabihin nila, yun na rin yung ine-echo nila pababa sa kanilang kasapian at kadalasan ay siyang nagiging bitak imbes na pagkaisahin yung mga manggagawa upang isulong paglaban ng mga nakabubuhat. Mamayang hapon magmamarcha ang KMU patungong Liwasang Bonifacio pa magsagawa ng programa ngayong Labor Day. Ang living wage ng mga manggagawa na ilibing na sa paggunita ng Labor Day. Kasama natin sa Balita Conde Batak. RMN Report! Pistola na umanong living wage sa halip na living wage ang matagal nang inaasam-asam na dagdag sahod ng mga manggagawang Pilipino. Ito ay dahil sa isang taon nang ipinapanukalang 125 across-the-board wage hike na hindi pa rin naaprubahan hanggang ngayon. Ayon kay Bayan Mona Party List Representative Nery Colmenares, bukod sa suliranis sa kontraktualisasyon, exploitasyon, unemployment at iba pa, ay tila na ilibing na sa lupa ang dagdag na sweldo na malaking dismaya para sa pagkilala sa paghihirap
ng mga manggagawa. Sinabi pa nito na may tuturing na isang taonang panawagan para sa mga naghihingalong manggagawa ang Labor Day at hindi pagbibigay kaluwagan at pagkilala sa mga ito. Dahil sa hindi naman daw maasahan ng wage board na tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa, ay pinaaksyonan ng makabayan sa Kongreso ang dagdag na sahod sa mga uupong kandidato ngayong 2013. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMS. Kasabay po ng selebrasyon ng araw ng mga manggagawa ngayong Mayo 1 ay pinakalat naman ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan kung saan madalas isinasagawa ang kilos protesta ng mga militante sa Metro Manila. Maging ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay magpapakalat din ngayong araw ng nasa 500 mahigit na personnel para umalalay sa trapiko na posible pong idulot ng mga militanteng grupo. Ayon kay MMDA Assistant General Manager for Operations Emerson Carlos, kabilang sa mga lugar kung saan i-deploy ang kanilang mga tauhan at ang mga pulis ay sa Liwasang Bonifacio, Menjola, Taft Avenue, sa Tondo, Welcome o Mabuhay Rotonda, Santa Mesa, Buendia at Alabang. Nakantabay din ang kanilang mga rescue unit sa tanggal ng Civil Disturbance Unit o tinatawag na Task Force Kalasag sa ilang ahensya sa Makati, sa pagtulungan na rin ng PNP para sa crowd control. Samantala, kapwa tiniyak din ng PNP at ng MMDA ang maximum tolerance sa mga militante sa posibleng pagkakaroon ng tensyon. RMN Nationwide Report. Dagdag sahod at job security, igig ito ng mga labor groups ngayong araw doon sa Cebu. Kasama natin sa balita si Marisa Abadies ng RMN Cebu. RMN Report. Isang rally ang ilulunsad ngayong araw sa mga representante sa iba't ibang labor, urban poor at transport sector sa Cebu City bilang pag-obserbar sa Labor Day. Ayon kay Regional Spokesperson sa Partido ng Manggagawa o PM na si Dennis Derigue, posibleng aabot sa 7,000 katao ang makisapi sa naasing rally kung saan ipapahayag nila ang mga isyu na hinaharap sa labor sector na kinailangang masolusyonan agad. 90 pesos na dagdag sa sahod at job security ang ilan sa mga demands na itataas sa mga labor group para sa mga manggagawa sa Central Visayas. Hinamon din ni Derigue ang mga kandidato sa umaabot na eleksyon sa pagpabilang sa kanilang mga prioridad ang ilang mga plataforma na magbibigay ng solusyon sa problema sa contractualization sa mga manggagawa, unemployment at pagdagdag sa sahod. Ang mga grupo na Alliance for Progressive Labor, Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines kung ALO-TUCP, Buklura ng Manggagawang Pilipino at Makabayang Kilusan ang ilan sa mga grupo na sasali sa nasabing demonstrasyon. Kasama mo sa RMN Cebu, Marisa Abadies, Tatak, RMN. Nationwide. Union busting, salary increase at unsolved labor. Sentro po ng pagdiriwang ng Labor Day sa Bacolod. Kasama natin sa balita Agnes Apostol ng RMN Bacolod. Union busting, salary increase at unsolved labor cases. Ito ang magiging sentrong mga issue dito sa Bacolod City sa pinagdiriwang sa ngayon na Labor Day. Kasabay ng araw ng manggagawa ngayong Mayo 1, magsasagawa ng kilos protesta ang iba't ibang progressive labor groups na gaganapin sa Bacolod City Public Plaza. Ayon sa Secretary General ng Kilusang Mayo 1 Negros Chapter na si Ian Evidente, ang nagaganap na union busting ang hiling na dagdag sa pasahod at hindi pa nare-resolve na labor cases na tambak ngayon sa National Labor Relations Commission ang sentro ng protesta. Binapatikos din ng grupo si Pinoy dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng solusyon ang naturang mga problema ng mga manggagawa kasama na dito sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. 13 preso na dagdag sahod ay patutupad ho sa Zamboanga. 13 peso. 13 pesos ho yun. 13 pesos ha. Dagdag sahod ipatutupad sa Zamboanga Peninsula. Kasama natin sa balita live mula ho doon si Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw, isang magandang balita naman ang inanunsyo ng Philippine Integrated Industries Labor Union para sa mga pribadong manggagawa ng Zamboanga Peninsula. Ito'y matapos ipapatupad ng PIILU ang 13 pesos dagdag sahod para sa mga ito. Ayon kay PIILU President Jose Juan, inaasahan sa kalagitnaan nitong buwan ng Mayo
ay ipapatupad na ang karagdagang 13 pesos na sahod ng pribadong manggagawa. Samantala, ikinatuwa naman ng mga canning factory workers ang nasabing anunsyo ng Philippine Integrated Industries Labor Union. Kasama mo sa DXRC, RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, nakapagtalapon Department of Health ng 370 bagong kaso naman ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ayon sa DOH, karamihan sa mga natukoy na HIV carrier ay mga kabataan. At dahil dito umabot na sa 1,080 o 1,080 ang HIV positive para sa taong kasalukuyan, habang 12,771 naman ang may ganitong sakit mula pa noong 1984. Lumalabas po sa pag-aaral na 12 HIV cases ang itatala sa bawat araw, bagay na nakakaalarma para sa panig ng health sector. Ang mga iba pang importanteng balita sa inyo sa pagbabalik namin ngayong Labor Day. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Kahit mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangad para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Rile, Macrina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maondoy, mga Sendong at mga Pablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto, number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Boni Serrano Avenue, Quezon City. Sa mga kapwa ko magulang, ako si Nancy Binay. Upang maisaayos natin ang kinabukasan ng ating mga anak, hindi po sapat na sila'y mapag-aral at mapalaking malusog at malayo sa sakit. May ibang mga kailangan po tayong ayusin, gaya ng irigasyon sa ating mga palayan. 1.5 milyong ektarya pa rin ang umaasa sa ulan. Hindi lang magsasaka ang nahihirapan, kundi ang buong bayan. Nancy Binay for Senator, number 5 sa balota. Paid for and by Nancy Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio, Makati City. Sa iyo, ang gara ng buhay ko sa iyo, buong buo ang tiwala ko. Ang gara na ako, ang gara na tayo, ang gara, ang sigaw ng bawat Pilipino, ang gara na sa Senado. Political ad, paid for and by Gardong Gara, 7992 Heritage Building, Makati. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Sa Mayo 13, bawat botante ay magpapasya kung sino ang magbibigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bayan. Mission 2013, Boboto Ako! Ang mas malawak at komprehensibong election coverage sa Mayo 13 ay hatid sa inyo ng network na may pinakamaraming number 1. Mission 2013,
Boboto ako! The RMN Election Coverage. Update sa mga botante, ang proseso ng pagboto, pagbibilang ng mga boto, lahat ay pwede niyong mapakinggan sa iisang coverage. Mission 2013. Boboto ako! The RMN Election Coverage. Mission 2013. Boboto ako! At bahagi ho ng coverage na yan. Diretso tayo. Kabalita may kinalaman ho sa politika. Tuluyan ng tapusin ang kahirapan. Yan ang hamon ng panahon ngayon kay Team Pinoy Senatorial na si Benigno Bam Aquino. Ayon kay Bam, kung ang nasimulang mandato ng kanyang pinsang si Pangulong Noynoy Aquino ay labanan ng korupsyon at katiwalian sa gobyerno, sa panahon ngayon, dapat ang kahirapan naman ang tapusin. Anya, mas kailangang magtulong-tulong ang gobyerno at ang lahat ng sektor para magbukas ng mas marami pang trabaho at negosyo sa bansa. At wakasan na ang kahirapan para sa maraming mga Pilipino. Sinabi pa ni Bam na marami ng nasimulang mga reforma ang Administrasyong Aquino, dahilan para madarama naman natin ngayon ang kumpiyansa ng buong mundo at ang pagganda ng ating ekonomiya. Ngunit hindi pa niya tapos ang laban dahil kailangang ituloy ang mga reforma, siguraduhin ang bawat pamilyang Pilipino ay kumikita at umaasenso para matapos na ang kahirapan sa bansa. Mission 2013. Boboto ako! RMN News Nationwide. Sa pang balita, masama tiniyak po ng Commission on Elections sa COMELEC si Chairman Sixto Brillantes na hindi na maulit pa nangyari noon na nagpalit ng compact flashcards ng precinct count optical scan machine sa huling sandali. Nabatid na 2 linggo bago ang May 2010 national elections noon ay pinalitan na ilang CF cards nang hindi maayos po ang pagkakaprograma. Umaasa si Brillantes na makakalma naman ang gagawing final testing and sealing ng PICOS machines. Ang mga pangamba hinggil po sa kakayahan ng makinang itinakda sa Mayo 6 sa lahat ito ng voting precincts. Kasama sa final testing and sealing ang paggamit ng 10 balota kada PICOS machine na bibilangin naman manually matapos din bilangin ng PICOS upang makita ang accuracy ng makina. Pag-check pa ni Brillantes na kung sakali man daw po may mga backup naman talagang CF cards na maaaring gamitin ng komisyon, ngunit tumanggi muna itong ihayag kung saan nila tinago ang nasabing memory card. Posible naman sa susunod na linggo na mapagdedesisyonan ng COMELEC ang kaso ng mga party list groups. Ito ay makaraang ibalik ho ng Korte Suprema sa poll body ang nasabing kaso upang muling pag-aralan. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, bukas, araw ho ng Huwebes, magsasagawa sila ng unbank session kung saan inaasahang kumpleto na ang lahat ng komisyoner, makaraang ma-appoint si Senator Louie Guia at Al Pareño. Sinabi pa ni Brillantes na nasa 41 party list groups ang nakakuha ng status quo ante order mula sa Korte Suprema. Mga posibleng 30 rito ang nakalusot habang 10 naman ang kanilang tatanggalan ng akreditasyon. Tiniyak pa ni Brillantes na agad nilang re-resolbahin ang issue upang hindi maapektuhan ang kanilang preparasyon sa halalan. Tapos na ang 3 araw na local absentee voting para sa mga election officials, mga guro, pulis, sundalo at miyembro ng media. Kahapon alas 5, Martes ng hapon po yan ang isara ng Commission on Elections ang botohan sa mga piling tanggapan ng komisyon at kampo ng kapulisan. Kabilang sa mga kilalang personalidad na lumahok sa local absentee voting, syempre, pinaunahan po ni Chairman Sixto Brillantes na bumoto ng 9 na kandidato sa pagkasenador. Nakasabay niya si Comelec Commissioner Grace Padaca. Sa local absentee voting ngayong taon, unang beses na nakasama mga taga-media, nasa 55% o 200 sa 366 na mamahayagan nakaboto. 575 ang kabuang bilang ng media men na pinayagang makaboto ng mas maaga, kung saan 366 dito ang mga taga-Metro Manila. Sa isinagawang local absentee voting, hindi gumamit ng precinct count optical scan machines. Bagkus ay mano-mano ang naging botohan. Isinilid na lumahok ang kanilang balota sa 2 envelopes, isang inner at outer envelope na parehong selyado, saka inihulog sa dilaw na ballot box, kung saan ay bibilangin naman ito sabay sa May 13 election. Apat na Pinoy seamen ang pinalaya ho ngayon ng mga Somali pirates. Ito ang kinumpirma ng Danish government, kung saan kasama rin ang sa mga pinalaya yung 2 Danish nationals. Sa ipinalabas na kalatas ng Ministry of Foreign Affairs, Consular Services, tinukoy na ang mga tripulante ng Danish vessel na Leopold ang mga bihag at ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan. Tiniyak rin ng mga kinauukulan at tinatrabaho na ang agarang pagpapauwi sa mga bihag na sa kanilang mga pamilya. Maalala, isinalakay ng mga pirata ang barko noong January 12, 2011 pa, habang ito ay nasa bahagi ng Arabian Sea.
Lumabas din ang report ngayon na nagbayad ng ransom ang may-ari ng barko para sa kalayaan ng mga tripulante. Ang MPDO ay tiniyak na sapat naman ang puwersa na nakakalat sa mga pagdarausan ng kilos protesta ngayong araw. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report! Nagkahanda ang buong puwersa ng Manila Police District sa mga nakalatag na mga aktibidad ng mga militanteng grupo kasabay ng pagunitaan ng Araw ng Paggawa. Ayon kay MPD spokesperson Police Chief Inspector Erwin Margarejo, sapat na puwersa ang kanilang ipapakalat sa mga lugar na kung saan may isasagawa mga pagkilos. Kabilang na aniya dito ang liwasang Bonifacio, Mendiola, Quiapo Church, Plaza Salamanca at maging sa Embahada ng Estados Unidos. Sinabi pa nito na kanila din naman nakausap ang mga lider ng mga militanteng grupo at napagkasundo ang magiging mapayapa ang kanilang kakasampag kilos. Paliwanag pa ni Margarejo na kanilang papairalin ang maximum tolerance kung saan ang mga alagad-aniya ng pulis na poposte sa mga kilos protesta ay walang sukbit na mga baril. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Partarizex sa 558 Angel Ronquillo. Tatak RMN. Ang Makati naman na PNP naka-alerto sa rally ng mga manggagawa. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report! 1,000 mga manggagawa ng Digital ang magrarally ngayong araw na ito sa Ayala Avenue sa Makati City. Pangungunahan ng pagkilos ng Digital o ni Digital Employees Union President Alan Licardo. Kaugnay nito, naka-alerto ngayong araw ang malaking bilang na Makati City Police. Maliban sa mga manggagawa ng Digital, wala namang transport groups ang nag-abiso sa Makati Police na sila ay magrarally sa mga tanggapan ng malalaking kumpanya ng langis sa lungsod. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Adra, Tatak RMN. Peace process sa pagitan po ng MILF at gobyerno tiniyak na masiselyuhan sa ilalim ng Aquino Administration. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report! Kumpiyansa sa Senate Committee on Peace, Unification and Reconciliation Chairman Senator Kitisto T.G. Kingona na masaselyuhan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF ang komprehensibong peace agreement bago pa man matapos ang termino ni Pangulong Benigno Aquino III sa taon 2016. Tiwala din si Kingona na malaki rin ang posibilidad na makapagtatag ang kasalukuyang administrasyon ng bagong autonomous bank sa Moro Region. Para kay Kingona, malaki din ang maitutulong ng $7 million na technical assistance ng World Bank at United Nations para sa peace process. Ipinunto din ni Kingona ang ilang aspeto na taglay ng pamahalaan at panig ng MILF na siyang daan sa ikatatagumpay ng peace agreement. Kabilang anya dito ang respeto at tiwala sa isa't isa ng magkabilang panig. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo, RMN Nationwide Report! Iba't ibang uri ho ng ibon na recover. Kasama natin sa balita live, pwede sa bando ng RMN Palawan. RMN Report! Na-recover na naman ang pinagsanay na porsa ng PNNI at PNP Maritime ang tinatayang humigit kumula 100 piraso mga buhay ilang sa Frederick Island, Barangay Isugod, Quezon, dito sa lalawigan ng Palawan kahapon alas 3 ng hapon. Sa interview ng Radyo Mo Nationwide kay Efren Tata Baladares ng PNNI, kabilang sa mga buhay ilang na na-recover nila ang Hilmaina, Durian at Pikak. Nagkaroon pa ng habulan sa pagitan ng mga suspect at mga otoridad, pero bigong mahawakan ang mga ito kaya tuluyang nakatakas sa kamay ng mga otoridad habang inabandona na lamang ang mga nasabing buhay ilang. Sa investigasyon ng PNNI at PNP Maritime, ang nasabing mga ibon ay bibiyahe sana ng mga suspect sa lalawigan ng Batangas na dati na raw nangyayari sa nasabing lugar. Ayon kay Valladares, madalas silang nagsasagawa ng operasyon sa ngayon habang papalapit ang eleksyon. Ito ay dahil sa pagsasamantala daw ng mga illegalista sa pagiging abala ng mga otoridad sa papalapit na halalan. Kasama mo sa DWAR Armen Puerto Princesa City, Palawan, pwede sa bando, Tatak, Armen. Radyo mo, Nationwide Mission 2013. Boboto ako. Bumaril sa kandidato sa pagkakonsihal, tukoy na. Kasama natin sa Mission 2013 si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report! Tukoy na ng kapulisan kung sino ang nasa likod ng pamamaril sa isang kandidato sa pagkakonsihal sa bayan ng Banisilan sa North Cotabato. Sa panayam ng RMN Cotabato kay North Cotabato Police Provincial
Office Director Senior Superintendent Danny Peralta, sinabi niya na ito ay sa pamamagitan ng hawak nilang witness na positibong itinuro ang suspect. Sinabi ni Peralta na masasampahan na ng kaso ang di nito tinukoy na suspect. Malaking tulong anya sa kaso at investigasyon ang kooperasyon ng pamilya ni Omar Gafur. Binigyang diin ni Peralta na walang kinalaman sa politika ang pamamaril at family feud o rido ang ugat dahilan ng insidente na nagsimula pa noong 2007. Hindi pa man nagsimula ang election period ay may natanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay mula sa kalabang pamilya si Gafur ayon pa kay Peralta. Pasado alas 8 ng gabi noong linggo habang pauwi na sana si Gafur mula sa pangangampanya at pasakay na sana sa kanyang service vehicle nang biglang may lumitaw na armadong lalaki at agad siyang pinagbabaril. Isang tama ng bala sa leeg mula sa kalibre 45 pistola ang umutas sa biktima. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata. RMN Radyo mo nationwide. RMN News. Mga kasama, sa kabila po ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kahapon ay ilang kumpanya nag-rollback naman sa presyo ng produktong LPG o liquefied petroleum gas. Ang Petron ngayong araw, Wednesday, alas 12:01 na madaling araw, nagbaba ng 2 pesos and 40 centavos kada kilo o 26 pesos and 40 centavos kada 11 kilong tangkiho. Ang presyo ng gasol at piyesta gas nila, 151 naman ang itinaas o 1 piso 51 sentimos naman tinapyas nila sa kada litro ng auto LPG. RMN News Abroad. Sa Netherlands, formal nang nalumpa bilang bagong Dutch King ang anak ni Queen Beatrix na si Prince Willem Alexander. Ang bagong hari na si Willem Alexander ay ang kauna-unahang hari ng Netherlands simula 1890 o sa loob ng 120 taon matapos mamatay si Willem III. Ik zweer aan de volkeren van het koninkrijk. I swear to the people of the kingdom that I shall always observe and uphold the Constitution. I swear that I shall defend and preserve the independence and territory of the state with all my powers, that I shall protect the general and individual freedom and rights of all my subjects, and shall use all available means granted to me by law for preserving and promoting general and individual prosperity, as is befitting of a good king. So help me, God Almighty. Abot sa 25,000 ang mga dumalo, mga taga-suporta ni Queen Beatrix na bawang nakasuoto ng kulay orange ang dumalo sa kanyang pagpapasaho ng trono. Si King Willem Alexander, 46 anyos, ay nag-aral sa Wales at Holland kung saan ito nagtapos ng history degree sa Leiden University at nagsilbi sa Royal Dutch Navy noong 1985 hanggang 1987. Ikinasal ito kay Princess Maxima ng Argentina kung saan nagkaroon sila ng 3 anak. At mga kasama, live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon pong araw ng Miyerkules, Mayo 1, 2013 na tayo. Sa mga taga Cotabato, susunod na dyan si kasamang Michael Suwan sa RMN News Diretso, Balitang Cotabato sa DXMY 729. Panoorin yung naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, mga kasama, i-type lamang po ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Obera. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN Radyo mo Nationwide. 60 years na tayo na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa ng boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:33 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Hanapin ang kapeng may kalidad na gawang Pinoy. James 5-in-1 Coffee Mix. May